So, this afternoon, the message of the Lord is, the title of the message of the Lord is about the calling that cannot be caged. Acts chapter 26, basahin ko lamang po. Sabi ko dito, sinabi ni Agrippa kay Pablo, "Maari ka nang magsalita. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. "Haring Agrippa, tinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa aking sarili laban sa mga paratang ng mga Hudyo. Sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo, kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila ang makakapagpatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming reliyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring yan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agrippa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ng lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ganun nga ang ginawa ko. Sa Jerusalem, maraming Kristiyano ang aking pinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga at sino man sa kanila ang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-uusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Mahal na Haring Agrippa, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari ng katanghaliang tapat. Habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agrippa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Griego, "Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa ginagawa mong iyan. Para kang sumisipa sa talim." At tinanong ko, "Sino po kayo, Panginoon?" At kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang ikaw ay isugo, upang magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga hintil na pupuntahan mo sa pangalan ko. Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ipatatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila mapapabilang sa mga taong pinapaging banal ng Diyos." Dahil dito, Haring Agrippa, hindi ko po sinuway ang pangitaing mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil, ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at nais nila akong patayin. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao. Anuman ang katayuan nila sa buhay, wala akong tinuturo kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moses, na ang Kristo'y kailangang magdusa at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hintil. Habang nagsasalita si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, "Nababaliw ka na, Pablo. Sa kakaaral mo'y nasira na yata ang iyong ulo." Ngunit sumagot si Pablo, "Hindi ako nababaliw, kagalang-galang na Festo. Malinaw ang isip ko at ang sinasabi ko'y pawang katotohanan. Narito ang Haring Agrippa, malakas ang loob kong magsalita sa harap niya sapagkat alam niya ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalilingid sa kanya sapagkat hindi
Sa isang sulok lamang nangyari ito. Aring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa loob ng ganitong kaikling panahon ay ibig mo yata ako maging Kristiyano ko. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo kundi ang lahat ng nakakarinig ayon sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang ito. Tumayo ang hari ang gobernador, si Bernice, at lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap, ang taong ito'y walang ginawang anumang dapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang niya hiniling na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na siyang sana siyang palayain. No? Yan yung nangyari ho kay Pablo. So nililitis na ho siya. So bago ho ituloy natin ang paglilitis, tayo muna po ay panandalihan pong manalangin sa Panginoon. O Diyos na tapat, dakila at banal, narito ho kami ngayong hapon, Panginoon, at buong puso, Panginoon, at meron nung kaataimtiman, Panginoon, na naghahangad ng patuloy mong pangungusap, pagsama, at pagtawag, Panginoon. Panginoon, pong hapon, hayaan mo po, Panginoon, palakasin niyo po ang aming pananampalataya ayon sa mensahe na aming pong maririnig. At nawa, Panginoon, ang buhay pong ito ay patuloy na maging papuri at pagsamba po sa iyo, Panginoong Jesus. Ikaw pong mahayag, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang maranasan ng bawat taong dinala niyo po rito. Manawagan ka, Panginoon. Manawagan ka. Sa hapon pong ito, binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakil at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na aming Diyos. Amen. Alam niyo ho, darating ho talaga ho yung araw o baka dumating na po yung araw na yon na yung pagsunod niyo ho sa Panginoon, yung tipo hong hindi na ho madali. Marami na hong kapalit. Alam niyo po ang kapalit? Hindi ho palakpak, hindi ho promotion, no? Hindi po yung magiging tagumpay agad. Kundi minsan po ang kapalit ay yung pong time na kung saan ho tayo, sa panahon na tayo po ay sumunod, doon naman ho natin naranasan pong mahirapan. No? Feeling mo, naranasan nyo hong mag-isa, naranasan nyo pong marami hong tumututol ho sa inyo. No? Marami pong taong hindi ho nakakaintindi ho sa inyo. At ang tanging nakakaunawa ho sa inyo ay ang Panginoon lamang. Alam nyo, ganun po yung nangyari ho kay Pablo. Nakatayo ho siya sa isang lugar na hindi naman ho dapat para ho sa kanya. Kasi ano ho pang ginawa ni Pablo? Sumunod lang naman ho siya sa Panginoon. Pero alam nyo ho ang kapalit nito? Andun ho siya. Nililitis, may posas ho sa kamay, may kaso, pinagkakaisahan, wala po halos kakampi. Kasi mag-isa lang ho siya doon sa harap po ng Kongreso, sa harap po ng Senado, sa harap po ng mga tao pong makapangyarihan. Pero ito ang malupit. Hindi ho siya natakot, hindi ho siya umatras. Sa tingin ho ninyo, bakit? Ang tanong ko sa atin ho ngayon pong hapon ay, paano nga ho ba tayo tatayo o maninindigan sa ating pananampalataya sa harap po ng mga pagsubok o yung tipong wala naman totoong paglilitis na nangyayari pero tipong yung pananampalataya po ninyo nililitis na parang wala kang laban pero sa loob mo po, nandoon po yung apoy na hindi ho kaya hong patayin ng kahit ano pong tanikala. Paano ho ba ang gagawin ho natin kapag yung atinong tawag at misyon sa Panginoon ay tipong gustong itanikala? Magpapatanikala ho ba tayo? Si Pablo ho nakaposas na ho dito. Kasi alam niya po, hindi kayang ikulong ang panawagan po ng Diyos ho sa kanya. Tandaan ho natin yan. Ang panawagan ho ng Diyos, hindi ho kaya, kahit kailanman ay hindi ho kayang ikulong. Acts chapter 26, ang background po nito,
Bagaman siya po ay nasa courtroom, nakita niya po yung courtroom na ito po ay mission field. Ganan ho, tumingin ho si Pablo. Yung trial po sa kanya, nakita niya po ito ay pagkakataon para ipakita kung sino talaga ang Panginoong Jesus ng kanyang buhay. Dito po, hindi ho nagmakaawa ho si Pablo. Anong nangyari? Yung taong nakakadena at pilit nililitis at gustong ipapatay, gustong ipakulong, at nakulong na nga ho siya ng 2 taon. Bago ho siya litisin, bago ho yun, nakulong ho siya ng 2 taon. Sipin niyo ho yun. Bago ho siya litisin. Bago ho tumating yung hearing. Hindi ho siya nagmakaawa. Ang nangyari ho dito, nangaral ho siya habang siya po ay nakakadena. Kasi, alam niyo ho yun, isang bagay ho ang nagpatapang ho kay Pablo. Alam niyo po kung ano yun? Isang bagay. Naranasan niya po yung Jesus na namatay, inilibing, pero muli hong nabuhay. Yun pong Jesus na muling nabuhay, yun po yung nagpatapang ho sa kanya. Nang Panginoong Jesus, hindi lang ho siya namatay. Hindi lang ho siya inilibing. Siya po ay muling nabuhay at naranasan niya po yan on his way to Damascus. Kasi kapag nakita mo na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, alam niyo, wala hong pressure o problema sa mundo ang makakapigil sa misyon at panawagan po natin. Dito ho, umapila po si Pablo kay Caesar. Siya po ay taunang nakakulong kahit wala hong matibay na ebidensya ho sa kanya. Nangyari ho dito, politics, religion, puro ho pamumulitika ang nangyari ho dito. Ngayon nung taong sumunod ho sa Panginoon, gustong-gusto ho nilang ikulong. Why? Because of politics. Because of their religion. Kaya nga sabi ko nga po, ayaw ho ng Diyos ng relihiyon. If we mean by religion are those practices that we created. Are those beliefs or standards ng mga tao na thou shall not. God hates religion. Kasi po, yung relihiyon, yun po yung nagpapahirap ho sa tao para ho lumapit ho sa Diyos. Sa totoo lang. Di ho ba? Bawal ang ganito, bawal kumain ng ganyan. Yan po yung religion eh. And because of that, kasi yung katotohanan po, nasalang po yung mga taong naniniwala ho sa relihiyon, nasalang. At dahil po doon gusto nilang ipabilanggo, ipakulong at ipapatay yung isang tao na naghahayag lamang po ng katotohanan. Yan po ang mundo. Yan po ang mundo. Kaya sabi ko nga po sa mga kabataan ho namin sa Balagbag, mag-aral kayo ng Bible, magbasa kayo ng Bible. Kasi you shall know the truth and the truth shall set you free. Gusto nyong mapalaya? Magbasa kayo ng Bible. Mag-aral kayo ng Bible. Because truth is absolute. Now, when we say truth is absolute, hindi na ho siya nababago. That's it. Kahit ano pang ibato ho ng iba, hindi ho kayang baguhin yan. Masakit ho yan. Masakit ho sa mga taong matitigas ang ulo. Masakit po dun sa mga tao na meron ng kanyang alam bukod ho sa salita ho ng Diyos. That's why, ito hong mga taong nagpapabilanggo, pinagtutulong-tulungan ngayon ho. Si Pablo, umapila ho siya. Wala naman matibay na ebidensya. Ito hong si Festus, naguguluhan. Si Agrippa naman ho, siya po ay curious. Pero ang Diyos, meron ho siyang mas malalim na plano. Kasi po, hindi lang po ito simpleng kaso ho sa korte. Ito po ay, meron ng tawag dito, divine setup ho ito eh. Ginamit ho ng Diyos ang sistema ho ng tao para mailagay po yung mensahe po niya sa mga lugar na hindi mo ho akalain. Kaya, huwag mo hong isipin na delay po yung kilos ng Diyos sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Kasi baka
Diyan ka na ipinuposisyon ng Diyos. Diyan sa kinalalagyan mo ngayon. Acts chapter 26 verse 1 to 3. Basahin ko lamang po. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, maaari ka nang magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agrippa, itinuturing kong mapalad ako at sa harapan niyo ako'y magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo. Oh, mapalad ako, masaya ako at meron akong pagkakataong magsalita. Can you imagine that, church? No? Nakaposas ka, nililitis ka, pero meron ka pang, kaya mo pang magsabi na, mapalad ako. No? Diba, pag iba na hong Kristyano, ang malas ko naman, sumunod lang naman ako sa iyo, Panginoon. No? Pero siya po, sabi niya, mapalad ako kasi meron akong pagkakataong magpaliwanag sa iyo tungkol sa lahat ng paratang sa akin. Mapalad siya dahil maganda ho ba yung kanyang sitwasyon? Kasi po, life and death na ho yun eh. Pag siya po ay nahatulan po ng guilty, talaga hong mamamatay ho siya. Pero ang tingin niya doon, no, mapalad ako kasi makakapagsalita pa ako. Hindi ho dahil magandang sitwasyon niya, pero kasi ho, buo yung kanya hong loob. Hindi niya ho nakita po yung kulungan. Ang nakita po niya ay oportunidad. Opportunity. Hindi niya po nakita po yung mga hari bilang threat. Ang nakita po niya ay mga, mga buhay ng tao na nangangailangan, na kailangang makilala ang Panginoong Hesus. Kasi po, tandaan ho natin, hindi ho natin kailangan ng malaking stage para ho mangaral. Ang kailangan mo lamang po ay isang puso na ready hong sumunod. That's the question this afternoon. Ready ka bang sumunod sa Panginoon? Kahit ano pa hong sitwasyon ng iyong buhay. Kasi po kapag tinawag ka po ng Diyos, no, hindi po yung sitwasyon ang basehan mo ng iyong pagsunod, kundi ano po, yung pananampalataya mo po sa Panginoon. Yun yung encounter mo sa Panginoon nung makilala mo ho siya. Kasi pag tinawag ho tayo ng Diyos, it is not based on the situation. Na tinatawag kita anak, well, Lord, depende kung babayaran mo yung mga utang ko, susunod ako sa iyo. Diba? Kung. Marami hong tao tinatawag ho ng Diyos, ang dami hong kung. Lord, susunod ako sa iyo kung. Ang dami. Diba? Kung matutupad ko yung pangarap ko, kung. Alam niyo po, ang panawagan ho ng Panginoon, hindi ho nakadepende ho yan sa sitwasyon. Kundi ito po ay nakadepende sa pananampalataya. Isipin ho natin si Pablo, kung ano hong sitwasyon ho niya. Ang sunod hong sitwasyon na nangyari, akala mo tapos na. Dumating ho yung pandemic. Naalala po natin yung pandemic. Lahat po tayo nakakulong. That was the first time na kala mo panaginip lang yung nangyari, pero totoo siya eh. Alam niyo, kami ho mga pastor, ako personal nalulungkot ho ng pandemic, hindi ho dahil sa virus. No, hindi ho dahil sa virus. Yung tipong pag may bumahin, parang, ano ka na yung paranoid ako eh, nabili lang ako ng isda sa, ano ba yan? Diba? Paranoid ho lahat ng tao. Pero hindi po eh. Kami pong mga pastor, nalungkot, alam niyo kung bakit? Kasi feeling ho namin, ikinukulong yung misyon. Yung panawagan mo nakakulong. Ako, personal, nalulungkot ho ako nun. Di ko lang ho pinapahalata. Kami po nakakalabas, pero sabi ko, anong gagawin natin? Anong purpose ng ating buhay ngayon? Ay, magaling pa, mawala na lang tayo. Kung ganito lang, wala tayong magagawa. Para mag-preach, para mag-alaga, para ituloy ang gawain, anong silbi natin? No? Alam niyo po yung sitwasyon na yon, tinuruan ho kami ng Diyos na patuloy hong magtiwala sa Kanya. Lahat naman ho tayo. Pero doon ho kami tinuruan ng Diyos na ito na yung totoong pagsubok. Paano nyo isusurvive ang gawain?
Nagsakripisyo ho kaming lahat. Iniwan ho namin ang aming mga bahay. Nagsama-sama ho kami doon ho sa isang lugar. At pinili ho namin na doon po ay, ituloy ho ang gawain. And that was the birth of our online ministry. Doon ho isinilang ang The Avenue Village online. Sa sitwasyon pong yun. Hanggang sa, anak, maghintay lang kayo kasi mahirap naman ang sugod ng sugod. Oo nga naman eh. Kasi ang disenyo ho ng church, hindi naman ho online. Personal ho ito. Hanggang sa, na-lift na po ang, tawag doon? ECQ, pwede na hong mag-service, paudlot-udlot. Pero, yun ho yung sitwasyon na tuturuan ka ng Panginoon eh. Kaya sabi ko nga po, ang tawag mo ng Diyos, it is not based on your situation. Sa sitwasyon po na mahirap, paano mo itutuloy ang iyong panawagan? Paano ho kayo susunod sa Panginoon? Anong sitwasyon meron kayo sa inyong buhay? Iniisip ko, yun nga mga nauna sa akin eh. Idala kayo na sa kulungan ng leon para itatwa ang Panginoong Jesus. Anong nangyari? Sumasamba pa rin sa Panginoon. Di ba? Yun pong, yung iba, ilalagay na ho sa pugon. Tatwa niya yung si Yahweh. O sasamba kayo dito kay Nabukadnezar. Sabi niya, pugon na lang. Ito ho yun eh. Kapag alam mo ho yung layunin ho ng Diyos para sa'yo, tandaan ho natin, kahit saan ka ilagay, magliliwanag ka. Ano man hong sitwasyon ng buhay, magliliwanag ka. Sabi ho ni Pablo, diba, masaya ako. At sabi niya, Sabi niya, Haring Agripa, tinuturing kong mapalad ako. Pag ganyan ho yung pagtingin ho natin sa mga sitwasyon ho ng atin hong buhay na mahihirap, mapalad ka pa, alam niyo po, makakatakbo ka ng malayo. Mabubuhay ka. Hindi ka matatagpo ang nakasabit sa puno ng malunggay at nagsawa na. Di ho ba? Kapag ano ho yung atin hong pagtingin, paano ho natin tinitingnan ang sitwasyon ho ng atin hong buhay? No, paano? Kaya nyo pa ho bang mag-preach? Kaya nyo pa ho bang mag-mission? Kaya nyo pa ho bang sumunod sa Panginoon sa panahon na mahirap na? Sa panahon, mahirap pong mag-mission ng walang pera. Totoo lang ho. Sa totoo. Hindi ho totoo na ang mission ay hindi nangangailangan ng pera. Kailangan ho natin ng pera sa mission. Pero hindi po yun ang lahat. Hindi dahil wala kang pera, hindi ka na magmi-mission. Marami hong pamamaraan ng Panginoon. Naranasan ho namin nung una mag-mission sa 10 piso ho yung pera. At naranasan din ho namin mag-mission ng walang pera talaga. Pero tuloy ho ang gawain. No? Kumikilos ho ang Diyos. Ay paano ho pag dumating po yung panahon na wala ka? Kaya mo pa ho bang tumuloy? Pag dumating po yung panahon na yung mga plano mo parang unti-unting bumabagsak. Pag dumating po yung sitwasyon na, kausap ko nga po yung nanay natin sa Balagbag eh. Sabi ko, kamusta na ho kayo? Hirap po yung dinaanan niya. Kakamatay lang nung kanyang asawa. 6 months after, namatay ang kanyang anak. Alam niyo po yung sabi niya sa akin nung isang gabi, Pastor, ay ako'y talagang pinatibay ng Diyos. Hindi ako sumuko at ako'y nanampalataya sa Kanya. Parang yung sinasabi mo kanina. No, yung marinig mo ho yun sa isang matanda, no, nananampalataya sa Panginoon, nabubuhayan ka ng loob eh. Kasi ho, ang hirap ng kanyang dinaanan, pero nagpapatuloy. No, yun yung sinasabi, kapag alam mo po yung layunin ng Diyos sa buhay mo, yung tawag mo, mananatili kang nagliliwanag. At masasabi mong mapalad ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na maranasan ito at sabihin ito. Pangalawa po, Acts chapter 26 verse 4 to 8. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ko namuhay mula pa sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y mamuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ano daw po yun?
Verse 7, ang pangako rin yan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila itim na sumasamba sa Diyos gabit araw, at dahil sa pag-asa rin ito, Haring Agripa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Galing ho ni Pablo, no? Galing ng Diyos sa kanyang buhay. Ang gulo ho ng sitwasyon. Pero ginamit pa rin ho ng Diyos yung sitwasyong yun para si Pablo ho ay makapag-share. May pakilala siya doon sa mga taong nandoon. Marinig ang mensahe ng Panginoon. Kahit sa kabila po ng lahat, siya po'y nakatanikala. Siyempre, siya po'y nasasaktan. Sa panahon pong ito, alangan pong relax-relax lang. You and me against the world nga eh. Parang ganun ho'y nangyayari ho dito eh. Sabi ho dito, no? Sabi ho doon, itong pag-asang ito ay galing ho sa pangako ng Diyos. Yun po yung inaasahan. Ang ibig sabihin lamang po, hindi naman ako nagsimula nito eh. Yung po ibig sabihin ni Pablo eh. Bakit nyo ba ako nililitis? Hindi ako nagsimula nito. Sino daw po? Ang Panginoon to. Matagal nang pinlano ng Diyos ang buhay mo. Alam nyo ho ba, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, hindi po ang Diyos nag-iimbento. Naunawaan ho natin. Sa bawat sitwasyon ng atin hong buhay, hindi ho ang Diyos nag-iimbento. Matagal na hong nakaplano ang buhay natin sa Panginoon bago ka pa masaktan. Ulitin ko matagal nang nakaplano ang buhay natin sa Panginoon bago ka pa nasaktan. Siya po'y may plano na kahit bago ka pa umiyak, alam na ho ng Diyos yan. Minsan po, meron hong feeling na sa atin po na, baka surprise kay God itong pinagdadaanan ko. No? Pero sa Kanya, alam nyo ho, it's part of the journey. Part po ito ng paglalakbay. Kaya the question is, how do you handle pain? How do you handle failure? And how do you handle disappointment? Kasi misa may nag-message po eh. Sabi yun ng message, hindi na daw ho siya makalaya. No? Dinadalaw daw ho siya bawat gabi. Ano pa daw ho? Wala na daw ho siyang makita. Kasi daw po yung haplos na nakaraan, nararamdaman pa rin daw ho niya eh. Hindi natin daw ho managinip. Hindi na rin daw ho makising Pastor, pakisindi na daw po ng ilaw kasi minumulto na ko ng damdamin ko. Alam niyo po, reply ko, simple lang. Sabi ko, ang damdamin ko. Kasi kanta ho yun ng Cup of Joe. Multo. Yan na ho yung mundo eh. Hindi na ako makamove on eh. Nasaktan ako, pastor eh. Hindi ako makamove on eh. Every time, minumulto ko ng damdamin ko eh. Kaya sabi ko, reply ko, simple, ang damdamin mo. Oo. Kasi kanta yan eh. Oo, meron nung multo yung damdamin mo, pero it doesn't mean matatakot ka na ho dun sa multo. Naunawaan nyo kung mga kabataan? Di ba? Kaya ko nga po ginamit na yung language nyo ninyo eh. Kasi i-hit po ngayon yun eh. Minumulto ako ng damdamin ko, kaya hindi na ako makakain, hindi na makatulog, hindi na managinip eh. Kaya tulungan mo ako, pastor. Kasi pag nagpamulto kayo na nagpamulto sa inyong damdamin, hindi kayo makakausap. Totoo yun. Hindi kayo makakakilos. Mapaparalyze kayo. No? Pero tandaan natin, lahat ng sitwasyon ng buhay natin, yan ay kasama sa palatuntunan ng Diyos. Na mayroong Diyos na makapangyarihan. Kita ho natin, ang gulo na ho ng sitwasyon ng buhay ni Pablo kung titingnan natin. Ikaw ba yan ang nangyari sa'yo. Pero iba ho yung kanyang pagtingin. Dito ho, nag-preach po siya. Nag-share siya ng salita ng Diyos. Kasi po yung suffering mo, hindi po nangangahulugan na delay ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Yan po ay daan patungo saan? Doon ho sa magandang plano ng Diyos. May mga tao na kung hindi pa siya masasaktan, hindi niya humararanasan ang Panginoon. Magtanong ko kayo, marami yung kwento ng buhay na ganyan. Nalugi sa negosyo, no? Kilala niyo si Francis J. Kong.
Basahin niyo ho kung paano siya nagsimula ho ng business. Depressed po siya. Doon niya ho nakilala ang Panginoon. No? Kasi alam niyo ho, pag nakilala mo ang Panginoon, nagkakaroon ka ho ng pag-asa. Nagbabago ang iyong pagtingin. Yung multo, hindi na multo. Kasi sabi ko ganito ho yan eh. Napanood ako isang video. Yung demonyo ay nagpakita sa iyo bilang demonyo. Wala nang respeto sa iyo ang demonyo. Naunawaan niyo ako. Ganito yan eh. Diba, isang gabi, Kristiyano ka, naglalakad ka, nakakita ka ng white lady. Diba? Nakakita ka ng duwending pula, duwending itim, duwending asul, duwending berde. Wala nang respeto sa iyo ang demonyo. Pag nagpakita sa iyo ang demonyo sa anyong demonyo, wah! Diba? Demonyo ako. Wala nang respeto sa iyo. Pero ganito ho umatake ang demonyo. Pag hindi ho natin tiningnan ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang pananampalataya sa Diyos. Kasi ang demonyo, ang gagawin niya, ipapakita sa iyo yung nakaraan mo. Oh, masasakit na nakaraan. Tapos ikaw namang tao, nanamnamin mo yung masakit na nakaraan, masasaktan ka. Bababad ka dun sa sakit, madidepress ka. Depression equals, paralysis. Mapaparalyze ka. Hindi ka makakagalaw. Ganyan ho, subtle gumalaw ho yung demonyo. Big sabihin pag nire-respeto ko pa ng demonyo. No. Demonyo wala respeto ho yan eh. Nakita nyo? Pero ganito ho yan eh. Pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, merong pananampalataya sa Kanya. No? Yung multo ho ng damdamin na sinasabi ho ng kanta, wala na ho yan. Parte ho yan ng ating buhay. Tingnan ho natin paano ako tinuruan ng Diyos sa sitwasyong yon. Paano ka ginawa ng Diyos na matatag? Yung mga pangit na nakaraan sa buhay mo, o yung kasalukuyang pinagdadaanan mo, paano ho yan gagamitin ng Diyos? Kasi minsan ang tingin mo, delay yung pagkilos ng Diyos. Hindi po. Part po yan ng iyong journey. Part yan ng iyong journey. Imagine, Paul, si Pablo ho, ang hirap ng nangyari ho sa kanya. It's part of the journey, Lord, talaga. Nililitis ako, wala naman akong kasalanan, pinagkaisahan lang naman ako dito ng mga politicians at saka ng mga relihiyoso. Dahil sa pagsunod ko sa iyo, hindi nila matanggap yung tinuturo ko. At doon nagdusa ka. Pero ang pagtingin niya, iba. Na Panginoon, bago pa ako masaktan, alam mo na to. Nagtitiwala ako sa iyo sa sakit na ito, meron kang bagay na itinuturo. No? Marami hong, along the way, masasaktan ho talaga tayo. Hindi ho natin pwedeng iwasan ho yan. Along the way, meron hong failure. Meron hong disappointment. Hindi ho natin may iwasan ho yan. Andyan lang ho yan. Pero paano ho natin ito titingnan? Paano ho natin ito i-handle bilang isang tinawag ng Diyos? Maapektuhan ho ba natin nito yung ating misyon? Maapektuhan ho ba nito yung iyong panawagan? O, tinitingnan mo ito. No? Na ito'y part ng aking paglago. Acts 26 verse 9 to 10. Sabi ho dito, akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo, batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isirain ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Verse 11, sabi ho dito, pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikuran ng kanilang pananampalataya. Sa tindi ng puot ko'y inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Yan ho si Pablo. Yan ho yung kanya hong nakaraan. Sabi nga po ay, mga sublime moments. Naranasan nyo na ho ba yun? Yung along the way, nagkaroon kayo ng mga sublime moments. No? Tipong sa mga estudyante natin, hindi ka nakapasa sa exam. Sublime moments, di ba? Ay kasi hindi ka kasi nag-review eh. No?
Pero alam niyo po, yung mga sublime moments po na yan, yung mga bagay na kung saan nagkamali ho tayo, no? Ay pwede pa rin nung gamitin ng Diyos. At yan po, sabi nga, yung pinakamalakas mong sermon o preaching o message ng Panginoon na pwede niyang gawin sa buhay mo. Kasi sabi niya, dati rin akong kontra sa mga Kristiyano. Ako pa nga ang nangunguna. Di ba? Hindi niya po yun ikinahiya. Hindi niya po yun tinakpan. Bakit po? Kasi po ang biyaya, hindi ho kailangang i-filter. Kasi mas malakas po ang dating kapag totoo. Sinabi niya, dati ako ito eh. Hindi niya ho finilter. Kasi mas malakas po yung dating pagkaho totoo. Yung dati pong nanguhuli sa mga Kristiyano, ngayon ginamit po ng Panginoon para palaganapin o spread ang mensahe ng Panginoon. Kasi po, tandaan ho natin, yun sugat mo ay pwede hong gamitin ng Diyos para ho gamutin yung iba. Nanawaan ho natin yon. Nasaktan ka ho sa nakaraan, nagkamali ka, pero tandaan ho natin, pwede ho yung gamitin ng Diyos para maging inspirasyon ho sa iba. Maging kagalingan ho ng iba. No? Si Pablo ho, dati ho, pinababato niya yung mga Kristiyano hanggang sa mamatay. Pero, ang Diyos po sovereign eh. Kaya niya humbaligtarin yan. Nasaktan ka sa nakaraan. May mga pagkakamali ka at tingin mo sa yung buhay ay hari ka ng sablay. Well, kung yan ang tingin mo, hindi po yan ang tingin ng Diyos. Kaya kang gamitin ng Panginoon para maging buhay na patotoo para ho sa iba. Huwag niyong i-filter. Kung nagkamali ho tayo, it's part of the journey po yun eh. Marami hindi ko naman sinasabing magkamali kayo na magkamali. Along the way, nagkakamali ho tayo eh. No? Tayo naman hindi naman natin masasabi na perfect yung akin sunod. Doon ho sa mga moments po na yan na tayo po yung nagkamali. Doon ho natin nakikita ho yung biyaya ng Diyos. Doon mo nakikita na, Panginoon, salamat po dahil sana wala na ako eh. Sana hindi na ako nagsasalita dito sa harapan eh. Pero dahil ako isang taong kinahabagan mo, ang dami kong pagkakamali. Doon mo nakikita, mas namamahal mo ang Panginoon. Dahil, Panginoon, ito ka eh. Pinili mo pa rin ako eh. Akala ko wala na eh. Di ba? Aminin ho natin, tayong lahat, na tayo po ay nagiging pasaway. Di ba? Pero kahit pasaway ka, mahal ka pa rin ng Panginoon eh. Doon mo po mapapagsilbihan ang Panginoon eh. Na may mga times na mahihirapan ka, Panginoon, nahihirapan ako, pero balikan mo lang yun eh. Sino ka ba noon? Ano pang nakaraan mo? Diba, ako'y isang taong kinahabagan ng Diyos. Yun yung conviction mo dito ni Pablo eh. Ako'y isang taong dating nagpapapatay ng mga Kristiyano, pero naranasan ko ang Panginoong Jesus. At hindi ho yun kayang itanikala. No? Hindi ho yun kayang itanikala. Kaya sabi nga po, yung pinaka-sublime moments mo, darating ho yung panahon na yun ho yung pinakamalakas mong mensahe. Pinakamalakas na mensahe na pwedeng gamitin ng Diyos sa iba. Para sila po ay magpatuloy at maging inspirasyon po yung atin hong buhay. Acts 26:12-18, kinuwento niya po dito, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Ano daw po yun? Usigin yung mga Christians, patayin yung mga Christians. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito na yung kanyang encounter sa Panginoon. No, ito yung maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. O hindi lang sa isa, magkakasama ho sila. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig kong isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusik? Ito yung encounter niya ho sa Panginoon. Na on his way to Damascus, ang bit-bit niya po doon, bitter ho siya sa mga Christians. Ang plano niya talaga, humingi siya ho ng sulat, ipapatay ang lahat ng Kristiyanong nandoon, babae o lalaki.
Pero iba ho ang plano ng Diyos eh. No? Bigla hong nagliwanag, bigla hong may boses, bigla hong nanawagan ng Panginoon. At ang sabi, ako si Jesus, tayo ka. May mission ka. No? Hindi naman ho ito inspirational quote eh. Ito po'y divine encounter. No, doon po sa mga sublime moments mo, yung dilim. No, dilim na yung nakikita mo eh. One time, nung naranasan ko po yung, sabi nga po, yung dead end ho ng buhay, yung parang wala nang pag-asa eh. Naranasan nyo na ho ba yun? Parang ayaw mo nang gumising sa umaga, tapos takot ka namang gumabi dahil hindi ka naman ho makatulog. No, naranasan nyo na ho ba yun? Parang dead end na to eh, wala na eh, wala nang. Tapos, alam niyo po, biglang mananawagan ng Panginoon, anak, sumunod ka sa akin. Ang tanong ko sa Panginoon, Panginoon, kita niyo ho ba yung sitwasyon ng buhay ko? Eh sabi ko nga, hindi nga ako makapagplano eh. Diba? Hindi ko nga maplano yung buhay ko eh. Ibig sabihin, hindi ako makausad. Takot akong mag-handle, takot akong magturo. Pero isang bagay, sabi ng Panginoon, ang tanong mo ay, paano ko gagamitin ang buhay mo? Well, ito lang. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, isang bagay lang. Tumayo ka, sumunod ka, at makikita mo. Yun lang ho yun eh. No? Parang wala ka ng pag-asa. Ang sabi ng Diyos, tumayo ka, sumunod ka. At doon ho makikita mo kung paano gagamitin ng Diyos ang buhay mo. Yung wasak mong buhay, doon mo makikita kung paano gagamitin ng Diyos ang buhay mo. No? Nakita ko ho kung paano. Grabe ho ang Panginoon. At yun yung bagay na pinagsisigawan ho ni Pablo. Same na pinagsisigawan ho natin dito. No? Hindi naman ho hinahanap ni Pablo si Jesus that time. Pero, nakaplano na ang buhay mo. Sabi nga po ay, matagal ka nang tinawag ng langit. Paano niyo ho tinitingnan ang mga sitwasyon ho ng inyong buhay? Kasi po, ang tawag ho ng Diyos ay, hindi naman ho, kailangan ko muna maging perfect, Lord. Marami hong taong tinawag ho ng Diyos at wala akong perfect na tao. Ang mga sundalo ho ng Diyos ay imperfect. Kung antayin ho nating maging perfect ho tayo bago ho tayo tumugon, well, hindi na ho kayo makakasunod. Hintayin na mainitin ang ulo ko, Lord eh. Hindi doon katuturuan ng Diyos. No? Masyado akong emosyonal, Panginoon eh. Sumunod ka lang, doon katuturuan ng Diyos. May mga taong gagamitin ng Diyos para turuan ka, and at the same time, sa iyong pagsamba, sa iyong pananalangin, doon katuturuan ng Diyos. No? Marami mong pagkakataon, tinuruan ho ko ng Diyos habang ako po'y kumakanta. No? Yung tigas ng ulo mo, doon katuturuan ng Diyos eh. Kasi kakantahin mo, send me and I'll obey. Ayaw mong sumunod. No? Tapos sasabihin mo sa Panginoon, send me and I'll obey. At sa puso mo may magtatanong, totoo ba yan? Diba? Ang hirap kantahin nun. Hanggang sa sumunod ka sa Panginoon at makanta mo nang meron ng conviction. Kasi po, ang tawag ho ng Diyos, hindi ho para sa perfect. Kundi para ho doon sa mga taong handang tumugon. Tumayo at sumunod. Kasi hindi ka lang ho niligtas ng Panginoon para ano ho? Para lang ho, hindi ka mapapunta sa impyerno. Diba? Eh maraming Christian, ligtas na ako. Okay na ako. Bahala na kayo dyan. Alam niyo po, ang salvation, hindi lang ho yun eh. After ho ng salvation, meron nung sinabi ang Panginoon. Hindi lang ho para sa mga pastor. Ano yun? Go and make disciples of all men, of all nations. No? Teach them to obey. Hindi lang ho para sa mga pastor yan. Yan ho ay para ho sa atin hong lahat. No? Hindi ka niligtas para ho sa wala. Niligtas ka kasi meron nung layunin ang Diyos sa iyong buhay.
Kung naranasan mo ang Panginoon, hindi ka mananahimik. No? Yan o yung panawagan na hindi ho pwedeng ikulong. Paano ho natin kinukwento ang Diyos sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaklase? Yung karanasan ho natin sa Panginoon. No? Ako, every time mo napabalikan ko kung paano ho ko inabot ng Diyos. Mula ho doon sa isang batang walang pangarap. Binigyan niya ho ng pangarap, nababasag ho yung puso ko eh. Darating ho yung time, magkakaroon ka eh. Diba? Tapos, hihingin sa'yo ng Panginoon, ipagdadamot mo. Pero ito lang ho yun eh. Sino ba ako, Panginoon? Diba ba? Yung pangarap mong pinagdadamot mo sa Diyos, dati nga, Panginoon, wala naman akong pangarap. Ngayon, tinuruan mo kong mangarap at yung pangarap na yun, hinihingi mo sa akin, Panginoon, bakit ko pagdadamot sa'yo yun? Galing sa'yo yun eh. Dati nga wala akong pera, ngayon nagkaroon ako ng pera. At yung perang iyon, di ba? Minsan kailangan mong isakripisyo para sa gawain. Tapos ipagdadamot mo, sino ba ako, Panginoon? Di ba ikaw yung nagbigay nun? Wala kang ang trabaho nun eh. Hindi naman yun sinusumbat, pero dapat ma-realize mo natin yun eh. Ba? Dapat ma-realize po natin yun eh. Na nandito ako hindi para sa wala. Andito ho tayo para sa isang misyon, para sa isang layunin. At yun po, ay ang ibahagi po yung atin karanasan sa Panginoon. Yan si Pablo eh. Ito yung naranasan ko, Haring Agripa eh. Hindi naman ako nagsisinungaling. Alam mo yon, nabalitaan nyo yon. Diba? Curious nga po si Haring Agripa eh. Nabalitaan nyo for sure, nabalitaan nyo yun, Haring Agripa. Hindi ako nagsisinungaling. At hindi ako magbabago ng ganito kabilis kung hindi yung totoo. Diba? Kayo po, ano yung kwento ng inyong buhay? Bakit kayo andito? Kasi, bakit ako nandito? Nung teenager ako, 15 years old ako, pumasok ako ng lasing sa loob ng simbahan, sa loob ng church. Ako yung taong ikinahihiya kong umattend sa mga ganito pagtitipon at ayaw ko sabihin ng mga kaibigan ko kasi rock and roll to the world tayo mahaba yung buhok ko. Nakakaubos din ako ng ilang sigarilyo. Pero ayaw ko ng drugs. Pulisyon, tatay ko, yari ko to. Pero naranasan ko ang Diyos eh. Isang araw meron nag-share sa akin tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Binasag niya yung puso ko eh. Naranasan ko ang Panginoon sa buhay ko eh. At doon ko unti-unting nagbago. Doon ko unti-unting na-realize na mali ito. Hindi ito tama. Hindi tamang wala kang pangarap. Hindi tamang dala ka ng agos. Di ba? Hindi ito tama. At dahil naranasan mo ang Diyos, unti-unti, tinuturuan ka niyang sumunod. Pagtitiwalaan ka niya sa isang ministry, napagkatiwalaan ka sa ganitong ministry, ito na yung sunod na ministry, music team, youth of the nation, cute of the nation na ngayon. Di ba? Isang araw, pastor ka na eh. Pero hindi ko sinasabi, magpastor kayong lahat. Tawag ko yun ng Diyos eh. Bakit ka susunod? Kasi naranasan ko ang Panginoon. Same. Haring Agripa, naranasan ko ang Diyos, kaya ako nandito eh. Sa inyo, sinasabi ko, naranasan ko ang Diyos eh. Kaya ako nandito. At sa mga taong nagsasabing, hindi totoo ang Diyos, mag-aaway tayo. Naranasan natin ang Panginoon. Sa mga taong sasabihin, hindi totoo ang Jesus na atin nung sinasamba, hindi ako papayag. Kasi naranasan natin ang Panginoong Jesus eh. Binago niya yung buhay natin eh. Minsan hinahanap natin ang kilos ng Diyos kung saan-saang himala. Ba? Pero yung pagbangon mo kaninang umaga, buhay ka pa, himala po yun. Tingnan niyo yung paligid, himala po yan ng Diyos eh. Ba? Kaya sabi mo, nararanasan ko ang Panginoon, naranasan natin ang Diyos. Kaya hindi tayo nandito para sa wala. Andito ka
dahil may layunin ang buhay mo sa Diyos. At yun po ay ang ipakilala siya sa iba. Acts 26:19-25. Sumigaw po dito, no? Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitain mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Ngunit hanggang ngayon tinutulungan ako ng Diyos, kaya't nakatayo ako ngayon dito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao, hamak man o dakila. Wala akong tinuturo kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moses. Next verse po. Na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hintil. Habang nagsasalita si Pablo, malakas na sinabihan ni Festo. Ano sabi? Nababaliw ka na, Pablo. Sa sobrang pag-aaral mo'y nasisira na yung ulo mo. Sounds so familiar, no? Nasabihan na ho ba kayo ng ganyan? Nababaliw ka na. Nababaliw na kayo. Yung ba? Kasi, tapos ka ng pag-aaral, ba't ka nagpapakahirap dyan? Nababaliw ka na. Sabi ko nga po sa Balagbag, alam niyo po, kami yung mga pastor, nung tawagin ho ng Panginoon, meron ng mga kanya-kanyang kontra. Karamihan ng tinatawag ng pastor sasabihan, nababaliw ka na, nasisira na ang ulo mo. Kasi pinag-aral kita ng 4 na taon, wala mang sahod dyan, walang pera dyan. Kasi kapag nagsimula ka hong lumakad sa calling mo, sa panawagan mo, expect nyo, laging may tatawag sa'yo ng baliw. Totoo yan. Pero sagot ni Pablo, hindi ako baliw. Totoo ang sinasabi ko. Tandaan mo, hindi ka ho talaga maintindihan. Kasi ang logic ho ng Diyos, hindi ho maintindihan ng mundo. Ito ay yung logic ho ng Diyos eh. Kung gusto mong magkaroon ng buhay, iwanan mo yung buhay mo. Diba? Parang baliw. Parang nakakabaliw talaga. Kung gusto mong magkaroon ng buhay, iwanan mo yung buhay mo. Kasi yung mga naghahangad ng buhay, ang siyang mawawalan. Yung mga iniwan nito dahil sa pagsunod sa akin, ang siyang magkakaroon. Sabihin mo yun sa nanay mo. Ewan ko, ano sabihin sa'yo? Diba? Sasabihin sa'yo, baliw ka na ba, anak? Kasi sabi ho ng Bible, what profit a man if he gains the whole world and he lost his soul? Tatay, what profit a man if he gains the whole world and he lost his soul? Sasabihin ng tatay mo, baliw ka na ba? Eh, tinatawag ko ng Diyos eh. Tapos sabihin, what profits a man? Diba? Baliw ka ba? Alam niyo po si Noe, nagmukhang siraulo. Nung tawagin ho ng Diyos. Bakit? Pinapagawa ng arko. Uulan. Alam niyo po, sa history ng daigdig, hindi naman alam ng mga tao kung ano yung ulan at hindi pa nila nararanasan kung ano yung ulan. First time na uulan at babaha. Hindi nila alam kung ano yung baha. Ngayon, alam na natin kung anong baha. Di ba? Sino pa ho hindi nakakaalam ng baha? Alam na ho natin yan. Ano ba ito si Noe? Ano pinagsasabi nito? Nasisira na ba ito ng bait? Ano ba yung ulan? Ano ba itong si Abraham? Nasisira na ba ito ng ulo? Nag-iisang anak? Sasakin, ihahandog. Baliw yan. Di ba? Ano ba itong Panginoong Jesus? Ano ba pinagagagawa nito? Hindi ko siya maintindihan, kaya nga ko siya pinakausapos eh. Hindi ko siya maintindihan, iba ang logic po ng Diyos. Ayan o yun eh. No? Kaya nga po, minsan, para ho sa iba, ang ginagawa ho natin ay kapaliwan. Pero, sa totoong buhay, ito yung sinabi ho ng Panginoon eh. Saan ho kayo maniniwala? Yun nga ho, kaya sabi ko po, dapat pag tinawag kayo ng Diyos, meron ho kayong tapang at meron hong linaw yung panawagan ho ng Diyos para ho sa atin. Kasi along the way, marami hong magsasabi sa inyo na baliw ka.
Oh, susuguin ka magtayo ka ng church doon, wala namang pondo. Di ba, wala bibigay sa yung pondo. Bahala kayo. Kasi yun ho yung lakad ho sa pananampalataya. Doon ho kikilos ho ang Diyos. Sino magsasabing hindi baliw nun? Baliw sa paningin ho ng marami. Baliw ho sa paningin ho ng hindi nakakakilala sa Panginoon at hindi ho nakakaintindi. Pero kayo ho sa nagkakaintindihan eh. Naunawaan ho natin, kayong dalawa ng Panginoon ang nagkakaintindihan. Huwag mo nang pakinggan yon. Ang pakinggan mo, ano bang sinasabi ng Panginoon? Magpatuloy ka lang. No? Kasi po, sa dulo ho nito, panalo pa rin ho ang plano ng Diyos. So, kung meron pong tututol, okay lang ho yan. Okay lang ho yan. Hindi naman ho tayo nandito para palakpakan ho ng maraming tao. Alam niyo po, marami ho sa akin pagtuturo. Marami, naranasan ko hong may magalit. No? Hindi ho dahil mali yung tinuturo mo eh. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa gitna ng dilim, tayo po yung mga taong may hawak pong ilaw. At sa paghawak ho natin ng ilaw na yon, na-expose po yung dilim. Well, ano ho yung mission ho natin? Pahinain ang ilaw pag may nasasaktan? Hindi ko pwedeng sabihin sa mga tao na papahinain ko muna to dahil nasasaktan kayo. Sabi ko nga po, well, pananagutan ko naman sa Panginoon yon. Kapag ang preaching ho masarap, ay, umalis na ho kayo doon. Kasi nagkakalokohan na. Sa totoo lang. Kasi po, may mga pagkakataon na ang mensahe po ng Panginoon masakit. Kasi masakit po yung katotohanan. Oh. At sabi ko nga po, merong dalawang reaksyon yung taong nakikinig. Ang reaksyon ho niyan, aatakihin ka dahil nagsabi ka lang ng katotohanan. Kasi tayo ho mga tagapagturo at tayo mga Kristiyano, hindi ho natin trabaho o mission na pahinain yung liwanag. Kundi magkaroon ho tayo ng katatagan, pananampalataya at tapang na hawakan yung liwanag at hayaang ma-expose kung ano ho yung dilim. Yung mga nasa dilim ho, maliwanagan. At yung mga gustong manatili ho sa dilim, wala ho tayong magagawa dyan. No, magagalit ho sila sa inyo. But hindi ho yun mahalaga. No, ang mahalaga po ay naninindigan ka sa katotohanan. Pag mali, mali ho yun. Sabi nga po, pag-alaman ho ng pulpit, nakakatuwa. No? Hindi ho kayo nasasaktan. Hindi ho nagtutulak sa inyo para baguhin po yung mga mali ho nating ginagawa sa harapan ho ng Diyos. Eh, nagkakalokohan ho tayo niyan. Okay lang ho, marami ho magalit. Sabi ko nga po, ako yung tipo ho ng pastor na hindi ho takot mawalan ho ng worker. Oh, sanay ho ako. Merong isa o dalawa na tutuloy. Ay, hindi ako nandito para ho madami. Andito ho kami para ano ho? Para ituloy kung ano ho yung tawag, ano ho yung misyon. No? Sabi ko nga po, mahirap magturo ho ng mali. Ano sasabihin mo sa church member na nagsasama ho ng hindi kasal? Anong sasabihin ho natin doon bilang pastor? Okay lang yan, meron namang biyaya ang Diyos. Diba? Ituturo mo yung tama. Sabihin mo, ayaw ng Diyos yan. At ang tamang gawin dyan, ay di magpakasal kayo. Yun lang o. Nagsasama ng hindi kasal, gawin ho natin sa tamang proseso, meron ng annulment. Legal separation. Yun o yung tama. Alangan po, babae sa babae, nagsasama. Kami ho mga pastor, encourage, okay lang yan, meron namang biyaya ang Diyos. Ay, hindi ko ho kaya magkasal ng Adan sa Adan at Eva sa Eva. Imagine, ikaw Adan, mahal mo ba itong si Adan? You may kiss Adan. Diba? Ikaw Adam, minamahal mo ba si Steve? Hindi na ho si Eve, si Steve. Ay, hindi ho namin kaya yan. No, marami hong masasaktan, marami hong magagalit, pero wag ho kayo sa amin magalit. Magalit kayo sa Diyos. Bakit? Basahin natin ang Bible. Nasa Bible ho yan eh. Hindi ko naman ito salita. Salita ho ito ng Diyos.
At kailanman po, hindi ho namin ito pwedeng baliin para maganda yung pakiramdam niyo sa damdamin. Sa Diyos ho kayo makipag-argumento, wag ho sa mga pastor. Kung talagang Kristiyano ho tayo. Yun lang ho yun. Pag mali ho, mali. Hindi ho natin pwedeng ipilit yan. Kaya nga po, dalawa lang ho reaction eh. Magpapasakop, magbabago, susunod, kung matigas ang ulo, aatakihin yung mga tagapagturo at aalis. Lang ho. Wala ho tayong magagawa dyan. Ang tawag ho natin ay hindi para matuwa yung mga tao o palakpakan. Ang tawag ho natin sa Panginoon ay i-expose ang mali, ang dilim, ituro ho yung katotohanan. Kahit pasabihin ng ibang tao, nababaliw ka na. Okay lang ho yun. Kasi sa mata ng Diyos, yun ho ang tama. 26:29. Sabi ho dito, nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Tiyak na lingid sa inyo ang mga ito, sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Di ba? Sabi niya, 27, Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y maihikayat mo kung maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Ano ang sabi ni Pablo? Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga talikalang ito. That's the calling na hindi ho kayang ikulong. Ando na ho sa magulong sitwasyon, pero nananatili ho. Kasi sabi ko nga po, alam niya ang tawag niya. Alam niya kung bakit po siya nandoon. Si Pablo po, hindi ho siya nagbebenta ho ng idea. Kundi, this moment po siya po ay nagmamalasakit sa mga tao na nandoon. Kasi sinasabi niya, maikli man o mahaba, sana maranasan mo rin ang meron ako maliban sa mga posas na ito. Di ba? Grabe ho yung pagsishare ho ni Pablo. Mas mahalaga ho kay Pablo na maligtas po yung kaaway niya kaysa makalaya ho siya. Kasi para ho sa kanya, it's not about the argument kundi maipanalo mo sila sa Panginoon. Kaya nga po yung 1 Peter 3:15, ano ang sabi doon? Na kayo'y maging laging handang magbigay ng paliwanag sa sino mang taong nagtatanong sa inyo tungkol sa inyong pananampalataya. Pero sa dulo, hindi yun doon natapos Gawin nyo ito ng may respeto at paggalang. Ayun yung verse po ng apologetics. Always prepared to give an apology. Pero meron ng respect at meron hong paggalang. No? Kasi marami yung Christian, gusto lang makipagtalo na makipagtalo. Ma-prove mo na mali kayo, tama kami. Nasaan yung ang respeto at paggalang? No? Tandaan ho natin sa atin ng pag-share, sa atin ng pagtatanggol, sa atin ng pananampalataya, wag din ho nating tanggalin yun hong respeto at meron hong paggalang. Kasi mas mahalaga po na mawin ho natin yung tao. Yun ho yung pagtingin ho dito ni Pablo When was the last time na nag-share ho tayo at sabi ho sa'yo ay mali ang sinishare mo? No? Ano ho natin sila tinitingnan? Pinagpe-pray ho ba natin sila? Iyo ba? Mas mahalaga ho kay Pablo na maligtas po yung mga kaaway niya kaysa po makalaya siya. Alam niyo ho ba na hindi lang ho ito kwento sa isang taong nakaharap sa hari. Ito po ay isang kwento ho ng buhay na hinawakan po ng Diyos. At kahit po nakagapos, hindi ho napatigil sa pagtupad sa kanyang panawagan. Hindi ho siya tumayo dahil malakas po siya. Tumayo po siya dahil pinalakas siya ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Meron hong apoy sa loob niya na hindi ho kayang patayin ho ng takot. Sa kabila ho po ng kahihiyan o kahit anumang hadlang. Kasi po, tandaan ho natin, pakinggan niyo ho ako,
Hindi po ito tungkol dun sa talent mo. Hindi po ito tungkol dun sa galing mo. Ito po ay tungkol sa isang Diyos na kaya ka pa ring gamitin o tawagin. Kahit po sa kabila ng iyong mga masasakit at mapapait na nakaraan, kaya kanyang tawagin para po sa isang napakagandahong layunin o misyon. At ang good news ito, yun pong tawag na yon ay hindi naman po natatapos. Buhay na buhay pa rin po hanggang ngayon. At ang Diyos na tumawag ho kay Pablo ay parehas na Diyos na nanawagan pa rin sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Yun ang feeling mong ordinaryo ka lang, merong kakulangan, merong kasablay, perfecto ho yan para sa panawagan ng ito. Kasi madalas, alam niyo ho, doon sa mga taong feeling hindi sila qualified, kadalasan, pag naranasan ho nila ang Diyos, sila ho yung mga taong ang lalim ng kanilang pag-ibig at pagmamalasakit sa paglilingkod at pagmamahal ho sa Panginoon. Kasi hindi mo naman po kailangan maging sikat. Hindi mo ho kailangan maging perfect. Kailangan mo lang po ay maging totoo. Sabi mo sa katabi mo, maging totoo ka. Handa kang tumugon. Handa ka pong magliwanag kahit madilim po ang paligid. Alam mo, kahit meron hong nakatanikala ka pa sa kahapon, kahit may bitbit ka pang sugat, kaya ka pa rin gamitin ng Diyos kasi ang calling, hindi po siya nasusukat sa kung nasaan ka ngayon. Tandaan ho natin yan. Ulitin ko po, ang calling, hindi ho yan nasusukat sa kung anong sitwasyon ng buhay mo ngayon. Ito po ay nakabase sa kung anong nilalagay ng Diyos sa puso mo. At kapag sinindihan ka niya, huwag mo nang hayaan na mamatay po ang apoy. Lumaban ka, tumayo ka, at hayaan mo po, ang buhay mo po ang sumigaw. Na si Panginoong Jesus ay buhay at siya ang halaga po ng lahat. Doon po ang Christianity, hindi ho madali. Mahirap. Pinapersecute po yung mga Kristiyano. Unlike po ngayon, do medyo mainit, ngayon malamig naman, komportable ho kayo sa inyong upuan, naka-electric fan. No? Ang hinahanap pa madalas ng iba, saan ba yung convenient na service, saan ba yung oras na pwede sa akin. No? Ganun kaluwan yung Christianismo ho ngayon eh. But if you study, pag binasa ho natin yung naranasan ng mga church fathers, si Polycarp po, dahil po sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, naranasan niya pong sunugin. At ang kapalito nito, hindi ka namin susunugin, ang kailangan mo lang, i-deny mo si Jesus bilang Panginoon. Yun lang. No? Sa harap po ng maraming tao, i-deny mo. Alam niyo po, sabi ho ni Polycarp, 86 years of my life, he had done me no wrong. How can I blaspheme my King who saved me? Ulitin ko, sabi niya, 86 years of my life, he had done me no wrong. How can I blaspheme my King who saved me? At dahil ho doon, sinunog ho siya. Tinusok siya ng centurion. Tinusok ho siya ng sibat habang sinusunog. Ngayon po sinasabi ho natin, magliwanag ang buhay mo. Back na early Christian days, literally, mga buhay ng Kristiyanong nagliliwanag kasi sinusunog. Ganun ho kahirap. Para ho magliwanag ho sa iba. Kita ho natin. Sabihin ho natin, magliwanag ka. Dati ho, literal, yung mga Kristiyano ang nagliliwanag kasi sinisindihan ho sila, sinusunog. Type nyo ho yun. Ang hirap, no? Tapos ngayon, pag tinatawag ho tayo ng Diyos, makikita ho agad natin ang hirap. Bakit? Susunugin ka na ba? Tinatawag ho tayo sa isang misyon, sasabihin mo, ang hirap. Bakit? Naranasan mo pang susunugin ka na?
Ayun, napakaalwan mo ng Kristyanismo ho ngayon. Kaya nga po, sabi ko, lumaban ka, tumayo ka, at hayaan mong ang buhay mo'y sumigaw na ang Panginoong Hesus at buhay, at siya ang halaga po ng lahat. Kuminsan ka na pong binuhat po ng Panginoon, wala ho sa kawalan. Kuminsan ka na niyo hong pinatawad kahit feeling mo, I don't deserve this, Lord. No? Kung nakatagpo ka niya sa panahon na pinakamalalim at pinakamasakit, bakit hanggang ngayon tahimik ka pa rin? No? Naranasan mo ang Diyos, bakit hanggang ngayon tahimik ka pa rin? Hindi naman po hinihingi po ng Panginoon na perfect ka muna eh. Hindi mo kailangan maging qualified. Ang kailangan lang po ay puso mong handang magsabi ng, oo, Panginoon, susunod po ako. Kasi po, merong isang tao ngayon na naghihintay sa kwento ng buhay mo. Meron pong isang puso na kailangang makarinig ho ng pag-asa na meron ka. Hindi ho dahil angat ka po sa kanila, pero dahil naranasan mo mismo ang Panginoong Hesus sa gitna ng iyong mga pagkabigo at mga sugat mo. Kaya ngayon, tumayo ka, magsalita ka, lumakad ka sa tawag niya, at hayaan mong liwanagin mo o magliwanag ka sa dilim na meron sa paligid mo. Kahit wala pong sumusuporta, kahit hindi ka pong maintindihan, kahit may kailangan ka pong isuko, hayaan po ang mga sugat po na ito magsabi, ginamit pa rin ako ng Diyos. Oh. Hayaan mong ang mga talikala mo ang sumigaw na hindi ako pinigilan ng kahapon ko. Hayaan mong ang buhay mo magsabing, sulit na sulit ang Panginoong Hesus. Siya lang ang sapat. Oh. Isang bagay lang po, isang salita lang, at isang paghakbang, oo. Lamang po. Yan po, bago ho tayo mag-closing prayer, no? We'd like to invite everyone. Pasensya na ho, kung medyo napahaba ho, dahil tiklom lang, kaya ho madilim. No? Pero, let us spend this remaining time to worship the Lord. Yan man po yung mahalaga eh. Andito ho tayo para maranasan ho ang Diyos. At pag hindi nyo ho naranasan ng Panginoon ngayong hapon, lugi ho kayo pag-uwi nyo. Kasi doon ho nagbabago ng buhay eh. The moment na naranasan mo ang Panginoon, it's you and God. Doon ho nagkakaroon ng pagbabago ng buhay. And as we sing this song, no, sabi ho ng kanta, Panginoon, manahan ka sa buhay ko. Na Panginoon, lahat. I just want you. Ikaw lang yung ninanais ko, Panginoon. Bitawan mo natin lahat sa Panginoon. At sabihin mo sa Panginoon, whatever cost, Lord, all I want is you. I just want you. Kahit anong sitwasyon, remember Paul. Kasi isang bagay lang gusto niya eh. Lord Jesus, I just want you. Whatever cost, Lord, all I want is you. Awitin natin ito sa Panginoon yung inhabit. At habang inaawit po natin ito sa Panginoon, magkaroon tayo ng pagsusuko ng buhay. Pagsunod ho sa Panginoon. Sige po, lapit lang ho tayo sa Panginoon. Tayo po yung mawin. I just wanna be a place for you to dwell, a habitation here that holds you well. I'll be the sacrifice, a living offering, a temple consecrated for my King. Lord, come and make your home inside of me. Let us sing to Him.
Your presence is all that I want. Jesus, there's nothing worth more than you. You're the reward. You are the prize. Come inhabit my home. Oh, come and inhabit our lives, Lord Jesus. We are here at your feet, Lord. Oh, we worship you. Exalt your name, Lord. Let us say and come to him. I would rather be a servant in your house than build for myself. The focus of my days to seek and see your face. It's more than what the world could offer me. Lord Jesus, I was made to burn for this one thing. Let's sing. And oh, your presence is all that I want. Jesus, there's nothing worth more than you. You're the reward. You are the prize. Come in now. Oh, come on, Jesus. Oh, Jesus. And oh, your presence is all that I want. Jesus,
the reward. You are the prize of Jesus. Come and have it my whole life. Don't want to be dead. I'm living for is just to know and love you, Lord. Whatever it costs, Lord, all I want is you. I just want you. Don't want things that oh, come on, let us worship Him. Surrender your life to Jesus. Oh, Jesus is known and love you, Lord. Whatever it costs, Lord, all I want is you. Sing, I just want you. I just want you. I just want you. Just surrender your life to God this afternoon. Here we are, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Come into our hearts, Lord. Take our life. Oh, Jesus. Here we are, Lord. Ikaw lang po aming nais, Panginoon. Ikaw lang aming nais, Panginoon, O Diyos. Manatili lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya po sabihin ng iyong puso sa Panginoon, Lord, all I want is you. Whatever cost, Lord. Whatever costs, Lord, all I want is you. I just want you. Tayo po'y manatili sa kanyang presensya. Lumapit po tayo sa Panginoon ngayong pong gabi. Panginoong Jesus, pasagin mo ang puso namin para sa lahat ng bagay na mahalaga sa puso mo. Sirain mo po ang pride, ang pagiging kampante, ang tahimik naming pananampalataya. Ayaw po naming mabuhay ng ligtas lang pero walang saysay. Ayaw po naming umupo habang tinatawag mo kaming tumayo, sumunod at humayo. Tawad ho, Panginoon, sa mga oras na pinili naming manahimik kaysa magsalita para sa katotohanan. Sa mga araw na mas pinili naming manatili sa comfort kaysa ho sa calling. Sunugin mo, Panginoon, ang bawat takot na pumipigil sa amin. Sunugin mo ang hiya, ang duda, ang lahat ng boses sa utak namin na nagsasabing wala kang kwenta. Di ikaw yan, di ka sapat. Sunugin mo, Panginoon, ang kasinungalingan at palitan mo po ng katotohanan. Bigyan mo po kami ng tapang, hindi ho yung tapang na galing ho sa sarili, kundi tapang na galing po sa iyong presensya, Panginoon. Tapang na kahit umiiyak, na nahanatili pa rin matatag na nakatayo at naghahayag ng iyong mensahe. Tapang na kahit sugatan, patuloy pa rin lumalakad. Tapang na tulad ni Pablo, na handang ikulong, handang ibigay ang lahat. Makilala ka lang ng marami, Panginoon. Gamitin mo po ang mga sugat namin bilang patotoo ng kagalingan mo. Gamitin mo po ang mga pinagdaanan namin para magsindi ng pag-asa sa iba. Gamitin mo po ang buhay namin
Hindi para ho sumikat kami, kundi para ikaw po ang makita ang kabutihan mo, ang kabanalan mo. Panginoon, ito na po yung oras. Pagod na ho kami sa half-hearted commitment and half-hearted obedience. Pagod na po kami sa pagiging okay lang. Ito na po yung tunay na panahon. Ito na po yung panawagan mo. At ngayon pong hapon, Panginoon, sumasagot po kami sa iyo ng, oo, Panginoon, susunod po ako. Buong puso, walang atrasan, walang kondisyon. Kami po ay sa iyo. Gamitin mo po kami. Basagin mo po kami. Buuin mo po kami muli para po sa iyong panawagan at misyon. Ito po ang amin pong dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus na nagbibigay buhay. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus na aming nararanasan. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus na amin pong pinupurit, sinasamba. Amen at amen.